Para di na maulit ang palpak na pagresponde sa hostage taking noong August 23, nagsanay ang 200 pulis sa buong NCR. Nagkaroon din ng kaparehong training sa iba pang lugar sa bansa. Ito ang News On ni Chino Gaston. Ito raw ang magiging eksena kapag rumisponde ang mga pulis ng NCR Police Office sa hostage taking sa isang bangko. Matapos patayin ng isang hostage dahil sa pumalyang negosasyon, pinalusob na ng ground commander ang SWAT team. Isang shape charge ang ginamit nila para agad mabasag ang mga bintana ng building para mabilis na makapasok ang mga pulis. Di gaya ng maso at kung ano-anong pamalo na ginamit ng MPD SWAT nang tangkaing pasukin ang Hong Tai travel bus. Bagsak din ang leader ng 5 hostage taker sa mga nakaposteng sniper. Halos pareho ito sa papel ng mga sniper na pumoste sa Quirino Grandstand noong August 23 hostage crisis na nakabaril umano kay dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Kabilang sa simulation ang pagkontrol sa mga osyosero, maging sa mga miyembro ng media. Ang pagtiyak ng bomb squad na walang naiwang explosives material sa crime scene at ang forensic investigation ng mga taga-crime lab. Do we have the capability? Do we have the equipment? Is our training adequate? Does it address the requirement? What more? What do we not have? What things should we have? Is it on the human factor? Is it on the equipment factor? May training din ng mga pulis sa ibang lugar. Sa Tarlac, ang senaryo ay tulad sa Quirino Grandstand hostage taking. Isang disgruntled police ang nang hostage sa isang ordinary bus. Ipinakita ng Tarlac SWAT team kung paano sila re-responde pag naburyong na ang hostage taker. Sa Calapan Oriental, Mindoro naman, 30 miyembro ng SWAT ang sumailalim sa bus assault scenario. Unang nagpaputok ang sniper. Saka sinundan ng explosive dynamic entry. Ito ang naging hudyat ng paglusob ng mga SWAT, umakyat sa mga bintana at iniligtas ang mga bintana. Yung skills and capabilities are okay. Ang medyo kulang na talaga tayo is yung ating mga kagamitan. Chino Gaston, On Cue, sa Balita.